Buti naabutan ka namin. Bakit po? Nahanap na namin ng Carlo na hinahanap mo. Siya si Carlo Arellano. Yun ang buong pangalan niya. Nahuli niyo na po ba siya? Patay na siya. Kaya kailangan mo sumama sa presinto dahil marami kang dapat ipaliwanag. Wala naman po ako kasi... Hindi po alam sinasabi niyo. Halika na, sumama ka na. Ha? Teka po, sandali lang. Sa presinto ka na paliwanag. Wala po akong kasalanan. Bitawan niyo ako. Hello? Ano? Bakit? O sige, bantayan mo na lang ang sitwasyon. Balitaan mo ako kagad. Okay, bye. Ma? Sino yun? May balita na ba about Eliza? O anak mukhang nagkaroon ng problema Problema? Teka lang, akala ko ba okay na lahat? Yes, akala ko rin. Ito si Tyson, ang sabi niya sa akin, bago pa niya nadampot si Eliza, naunahan siya ng mga pulis. Nag-report ka sa amin dito na kinidnap ka ni Carlo Arellano at binala ka niyang pagtangkahan. Yung ba ang dahilan kung bakit pinatay mo siya? Wala po akong alam. Hindi ko po siya pinatay. Pero kasama mo siya sa bahay, di ba? Oo. Dahil dinukot niya ako at doon niya ako dinala sa bahay. Natagpuan namin to sa bangkay. Kilala mo ba to? Ikaw to, di ba? Oo, ako ho yan. At wallet ko ho yan. Kinuha niya ho yan sa akin eh. Sumaliwanag. Ikaw huling kasama niya bago siya namatay. Paano siya namatay, Eliza? Hindi ko alam. Kinulong niya ako dun sa bahay. Muntik niya ako pagsamantalahan. Nakatakas ako, tumakbo ako palabas, nahulog kaming dalawa sa bangin. Baka yun ang dahilan kaya siya namatay. O baka naman, tinulak mo siya. Bakit naman dadamputin ng mga pulis si Eliza, Aber? Hindi rin alam ni Tyson, anak. Pero sinabi ko na sa kanya, magmanman muna sa sitwasyon doon. And balitaan tayo kagad. Okay, don't worry. Ma? Paano kung nahanap na ni Michael si Eliza? Hindi naman siguro mangyayari yun. Paano kung natuntunan ni Michael si Eliza? Paano kung pinahanap ni Michael si Eliza sa mga pulis para ibalik dito? Hindi ko siya tinulak. Hindi ko siya pinatay. Maniwala kayo sa akin. Ako ang agrabyado dito. Ako ang pinagsamantalahan niya eh. Siya ba? Opo, ma'am. Walang hiya ka! Aray ko. Pinatay mo ang anak ko! Tapos ngayon, pagbibintang mo siyang rapist? Hindi po totoo yan. Hindi ko po siya pinatay. Ako po ang pinagsamantalahan niya. Hindi ko po siya pinatay. Maniwala po kayo. Bayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Hindi ako titigil na hindi ka nabubulok sa kulungan. Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Miss Arellano! Miss Arellano! Kami na pong bahala sa kanya. Ikulong mo siya at huwag mo siyang pakakawalan, ha? Hindi niyo ako pwede ikulong. Dahil wala akong ginagawang kasalanan. Ikulong mo yan! Opo. Kailangan patunayan mo na wala kang kasalanan. Pero ngayon, ikaw ang suspect sa pagkamatay ni Arellano. Kaya halika, kukulong kita. Bitawan niyo po ako. Wala po akong kasalanan. Ay! Michael, kumusta na si Ninya? Okay na ho yung bata. Bumaba na po yung lagdat niya. Ako, salamat naman sa Diyos. Michael? Po. Hindi mo pa tumatawag si Eliza. Hinahanap ko pa rin po yung cellphone ko eh. Alam mo ba, Ihong? Naniniwala ako na si Eliza ang kausap mo nun eh. Nagkaalala nga ako kung ano nangyari sa kanya. Baka kaya siya tumatawag nun dahil kailangan niya ng tulong. Hindi natin matulungan. Yan nga rin po yung pinag-aalala ko eh. Pero nagpabili na ho ako ng bagong cellphone at SIM card kay Bob. Tapos subukan ko hanapin yung number na tumawag sa akin. Hindi siguro yung paraan para mahanap natin si Eliza. Ako, sana nga, Michael. Sana nga mahanap na natin siya. Lalakad ho muna ako. Sige, kawan ka ng Diyos. Ako nang bahala kay Ninya. Sige po. Teka, Bitawan niyo ako. makasal ko. Hindi niyo ako pwedeng magulong kasi wala akong kasalanan. Nag-iimbestiga nga kami. Teka lang, ano ba? Sandali lang. Nagkakamali Muna. kayo. Hindi ako pwedeng makulong dahil wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Pwede ba makitawag? Mahirap naman ang phone, no? Alam ko yung karapatan ko. Pwede akong
Bilisan mo, ha? Wow, ang ganda ng bagong cellphone ni Michael, ha? O, syempre, ako yata namili niyan. Talaga? Sabi ko naman sa'yo, Bob, eh. Kahit ano na lang. Ang importante, makuha ko yung dati kong number. Tatawagan ako ni Elisa. Okay na yan. Bagong SIM. Dati mong number. Tsaka matatawagan ka na biyado ni Elisa. Sana nga tumawag siya. Ay, Michael, nalimutan ko na sabihin sa'yo. Bago mo magamit yung bago mong SIM, kailangan pa maghintay ng isang oras bago ma-activate yan. Ito gano'n. Ano? Hindi ko po makontak eh. Pwedeng isa pa po. Eh, Aray ko, Chang. Bakit ka nalalaman? Nagwiring ng telepono, hindi mo sagutin? Hindi ko naman po alam. Paano ka sasayin mo yung mga... Sasagutin na po, sasagutin. Dali. Hello, Olivares Residence. Wala naman siyang, baka nanluloko lang to. Hello? Wala. akin na nga yan. Kasi hindi po ako makakontak eh. Alam mo, bakit hindi yung abogado mo ang kontakin mo? O kaya ibang kamag-anak? Wala pa po kasi, tsaka hindi ko po alam yung number nila, hindi ko po kabisado. Nawala ko kasi yung cellphone ko eh. Kaya kahit yung pinsan ko, yung lola ko, hindi ko po alam yung cellphone number. Pwedeng iisa na lang, kailangan ko lang tawagin yung asawa ko. Kaya, sana lang to ah. I reviewed your case. And malaki ang ebidensya nila laban sa'yo. Ako nga po yung agrabyado dito eh. Ako yung muntik ng gahasain. Wala silang kaalam-alam na nakakulong ang pinakamamahal nilang Elisa. Mahal mo kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako yung gusto ni Michael. May nag-iwan sa mesa ko nito. May relasyon kayo ni Carlo. Nag-away kayo, pagkatapos sa pag-aaway, tinulak mo siya sa bangin. Huwag ka nang umasa sa abogado mo dahil hindi ka matutulungan ng abogado mo. Dahil sinisigurado ko sa'yo, makukulong ka dito habang buhay sa krimen na ginawa mo.